topic natin mga kapatid is seeking God for a breakthrough. So kung narito po kayo last week, pinag-aralan po namin yung feasting. Di ba? Pinag-aralan natin yung feasting at the King's Table. Di ba? Amidst crisis, amidst problems, amidst problems sa pinagdadaanan natin, laging ang Lord nagpe-prepare ng King's Table, ng feast para sa ating lahat. Naalala ko nung gabing yun, merong isang kapatiran sa akin, Ate Clee, pwede pala yun, no? Habang may battle, kumakain. Gusto pala ng Lord, bitawan mo yung sword mo. Bitawan mo yung hawak mo at mag-feast tayo sa inanda ng Diyos sa atin. So ngayon mga kapatid, mag-feast ulit tayo. Yung topic natin is seeking God for a breakthrough. Maraming Christian na naghihintay lang. Parang, kailan ba nag-feedback? Kailan ba matatapos yung problema? Naghihintay lang, pero di nila alam mga kapatid, pwede mo hanapin, pwede mo hingin sa Diyos na ibigay sa yung breakthrough mo. Ano po ba yung breakthrough mga kapatid? Yung breakthrough yung tagumpay sa kung naman pong pinagdadaanan natin. Di ba may mga testing sa buhay natin, parang di natatapos. Tagal bago ibigay ng Diyos. Pero ang sikreto mga kapatid, pwede po pala tayong humingi sa Diyos ng breakthrough. So, ang topic natin, actually, 2 parts to. Balik po kayo next para sa second part. Is praying persistently. So, isa sa mga susi para ibigay ng Diyos yung breakthrough sa atin is yung pananalangin na persistent. So, ano po ba yung persistent? Bagal yung kanan. Yan, hindi. Gusto ko na. Praying persistent. Okay, sige. So, yung persistent, mga kapatid, ibig sabihin, ayan, persistent means continuing to do something or to try to do something even though it is difficult or other people want you to stop. Sino po ba dito yung merong ganitong kaugalian? Yung kahit pigilan ka, gagawin mo pa rin kung anong tama. Kahit anong nangyari, susundan mo pa rin kung ano yung gusto ng Diyos na gawin mo. May mga tao ganito, mga kapatid, may mga tao namang sobrang hina. Ba yung round 1, may trials, nadapa, ngayon di na tumayo, nandun na lang. Yung ibang Kristyano, nasa pinakamataas na round, pero siya, nananatili din siya doon nakadapa. Hindi nga round 1 pa lang. So, persistent mga kapatid, is yung nagpapatuloy ka, kahit anong gawin ng iba, kahit anong sabihin ng iba, or kahit ano pang mangyari, nagpapatuloy ka. Amen. Sa Tagalog, tuloy-tuloy lang. May mga tao pag may problema, nagkulong na sa kwarto, hindi na kumain, hindi na naligo, nabulok na, natapos na yung buhay niya doon. Pero may mga tao naman na parang ang bata-bata pa ito, pero pagkausap mo parang sobrang mature. Bakit na pati? Ito yung mga taong patuloy na tumatayo, patuloy na bumabangon, kahit ano pang harapin nila sa buhay. So ito yung pag-uusapan natin, yung praying persistently, yung tuloy-tuloy na pananalangin sa ating Panginoon. O yung matyagang nagpapatuloy. Sa Colossians 4:2, sabi ko sa Amplified Version, be persistent and devoted to prayer, being alert and focused in your prayer life with an attitude of thanksgiving. Sabi doon, maging persistent ka, magtuloy-tuloy ka sa panalangin sa ating Panginoon. Tingnan niyo po yung last part. Nanalangin ka, dapat ang attitude mo, may pasasalamat. May mga tao na nanalangin pero nanunumbat sa Lord eh. Lord, ito yung prayer ko, baka ito yung dumating. Sabi mo, hindi na ako maghihirap, wala na akong ganyan-ganyan. Ang sabi mga kapatid, ang sikreto, pag nananalangin ka, ang spirito may pagpapasalamat. Bakit mga kapatid? Ba't ka nananalangin sa Diyos? Kasi alam mo, hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos. Alam mo, imposible sa'yo, pero sa Diyos, mga kapatid, is walang imposible. So, bakit po ba kailangan tayo manalangin ng tuloy-tuloy? Patuloy na nananalangin. So, yung topic po natin last week, di ba, mag-feast, magpapahinga, mag-rest sa Lord sa gitna ng battle. Ngayon, mga kapatid, is
tuloy-tuloy naman pananalangin kahit ano pang sitwasyon ng buhay natin. Bakit po ba? So, do I have to beg God for an answered prayer? Ba't ka ba kailangan patuloy na nanalangin? Kasi ba kailangan mong tagalog ng beg? Magmakaawa sa Diyos? Kailangan ba natin magmakaawa sa Diyos? Yun pa yung sasagutin natin. Sabi ko sa Hebrews 11:5, tingnan niyo po yung parable. Then he said to them, suppose one of you has a friend and goes to him at midnight and says, Friend, lend me 3 loaves of bread. So, kunyari daw may kaibigan ka, si Nikki Sen, alas 2 ng madaling araw. Sabi niya, Shay, bigyan mo ako ng pandesal. May pandesal ba kayo dyan? For a friend of mine is on a journey, kasi naglakad ako mula sa amin hanggang Paho. Sabi niya, they have nothing to serve him. And from inside the answer, do not bother me. Sabi ni Shay, tulog na kami, nakalak na yung pinto. Magigising ang mga bata. I tell you, even though he will not get up and give him anything, just because he is a friend, yet because of his persistence, pero hindi tumigil to si Nicosin, tawag ng tawag. Shay, 3 tinapay lang, hindi na tumigil, mga kapatid. Sabi sa verse, he will get up and give him whatever he needs. Dahil patuloy ang kulit-kulit ni Nicosin, ibibigay na to ni Shay. Bubuksan niya na yung pinto, bibigyan niya ng pandesal, meron pang kape, meron pang palaman. So I say to you, ask and keep on asking. Pag wala pa rin, mga kapatid, wala pa yung natay mo sa Lord. Huwag kang titigil. Sabi ko dyan, ask and keep on asking. And it will be given to you. Seek and keep on seeking, and you will find. Knock and keep on knocking, and the door will be open to you. For everyone who keeps on asking, tingnan niyo ako dito, persistently, hindi tumitigil, hindi sumusuko, nanghihingi, receives, and he who keeps on seeking persistently finds, and to him who keeps on knocking persistently, the door will be open. Tingnan niyo po yung kasunod. What father among you, his son, asked for fish? Ito din yung parable. Ikaw ba, nanay or tatay, hingi sa'yo yung anak mo ng pagkain, ang bibigay mo daw ay ahas, snake or scorpion? If you then being evil, that is sinful of nature, sabi dyan, kahit na nasa sinful nature tayo, anak natin, di natin ipapahamak. What more pa yung Heavenly Father natin? Give the Holy Spirit to those who ask and continue to ask Him. Kung tayo bilang magulang, nagbibigay mo yung lahat para dun sa anak mo, what more pa yung ama natin na nasa langit. So pag may hiningi tayo sa Lord, ang hintay ng breakthrough, gusto ng Lord persistent. Di ba? Bakit ba gusto ng Lord na persistent? So if you are not praying, you are giving up. Pag hindi mo na ito pinapanalangin, may prayer list ka, di ba? Naku, 3 years na itong isa kong prayer, hindi pa rin ha. Tanggalin na nga natin. Pagka tinatay mo na yung mga kapatid, nag-give up ka na. Malaman natin mamaya bakit ba kailangan persistent. So if you're discouraged, it is because you are giving up. Pag ayaw mo na, ayaw mo Lord, sige na, huwag na. Ibig sabihin mga kapatid, sinukuhan mo na yung hinihingi mo na yun sa Lord. Sinukuha mo na yung pangarap mo na yun. Mas sinukuha mo na yung ambition mo yun. Alam niyo mga kapatid, sa pangarap, gano'n man kalaki, or kahit hinihiling niyo sa Lord, walang age limit. Ano po example niyan? Si Sarah, ilang taon nung nanganak? 99. Diba? 99. Imagine, ang tagal nilang inaantay, pero binigay pa ng Lord sa kanila. Binigay. Wala pong mahirap sa Diyos at hindi po time-bound pag nagbigay ang ating Panginoon. So if you are praying persistently, you are ending discouragement. May napakinggan ako, sabi niya, sabi sa psychologist, hindi daw pwedeng magsabay yung pagpupuri sa Lord, yung worship, at saka yung anxiety. Na-try nyo na ba yun habang nag-worship ka sa Lord?
yung utak mo, yung anxiety attack. Hindi, di ba? Hindi pwedeng magsabay. It's either nagpupuri ka lang or nade-depress ka. So, mamili tayo mga kapatid kung pupurihin natin sa Lord or madi-discourage tayo. Sabi niya, if you're not praying, sabi nga, why worry if you can pray? Instead na nag-worry ka, ipanalangin mo sa Panginoon. So, why do I have to pray persistently? So, number 1, ito yung mga kapatid. It keeps my attention focused on God. Bakit laging hihingi mo sa Lord? Nakafocus yung sarili mo, nakafocus ka, na on your own, hindi mo yun kaya eh. Hindi mo kayang marating yun kasi hindi mo alam ang future eh. Pero pag nananalangin tayo, na-acknowledge ka na lahat sa atin, past, present, and future, alam na ng Diyos eh. Nakalatag na yan lahat. So when you're persistently praying, you give God your attention. So pag nananalangin ka palagi, persistently, ang attention mo na ibibigay mo sa Lord. Imbis na yung attention mo nasa pag-aalala, imbis na yung attention mo nasa maling barkada, maling impluwensya, ang attention mo nasa Diyos. Nakita niyo mga kapatid, pag nananalangin ka at nag-aalala ka, pag nananalangin ka, ang attention mo nasa Diyos. Pag nag-aalala ka, ang attention mo nasa ano? Nasa problema or so anumang sitwasyon. Psalm 25:50, my eyes are always on the Lord, for He rescues me from the traps of my enemies. Pag hindi mo pa alam ko nga may matagal na tayong Kristiyano, pero may mga times na nagkakaroon tayo ng anxiety attack. Sana maging reminder tong verse na to, na palagi yung mata natin nakatingin lang sa ating Panginoon. Hindi ka nakatingin sa problema, dapat nakatingin ka sa Panginoon. Hindi mo kasi yan laban eh. Maraming mga Kristiyano kinukuha yung sandata. Kinukuha lahat. Nakalimutan nila kung tinapos na ng Diyos ng laban. Di mo na yung laban. Laban na po yan natin, Panginoon. Amen. So God can see what you can see. Focus on Him. Kasi sinasabi ko, nakikita lang natin, itong nangyayari ngayon. Yung bukas, alam niyo na po ba yung bukas? Hindi pa, di ba? Yung mamaya, hindi pa rin. So, ang focus lang natin is yung nakikita natin, ang Lord, nakikita niya lahat po sa atin. Sa Psalms 105 verse 4, seek and deeply long for the Lord and His strength, His power, His might, seek and deeply long for His grace and His presence continually. So instead na iba yung hinahanap mo, hanapin mo ang Diyos. Alam ko rin mga kapatid, isang way to yung pag-attend sa mga gawain para mahanap natin ng Lord. Mapakinggan natin ano ba yung gusto ng Diyos sabihin sa atin. So God wants you to keep on asking because it keeps your attention focused on Him. Di ba pag humihingi tayo ng humihingi, nandun na focus natin sa Lord. So what if mga kapatid, bukas, sabay-sabay dininig ng Lord ang panalangin ng lahat. Tapos may simba ng linggo. Eh lahat parang nanalangin 10 million. Ay, pastor, hindi makakasimba si si brother Sam, bakit nasa Japan sila? 1 month sila dun. Mag-ano sa, tapos babalik sila sa Canada na. Di ba? Nawawala yung attention natin minsan. Gusto lang ng Lord mabalik, ma-focus sa Kanya yung attention natin. So number 2, bakit pa kailangan persistent? Number 3, having to wait teaches me about myself. Diba habang naghihintay ka, naisip mo, yun ba talaga yung gusto mo? Diba, may mga tao, ay naku, pagka sino na nag-college, lahat ba ng kaklase nyo nung high school, pare-pares kayo ng course? Hindi, diba? Parang doon pa lang yung reality na kailangan malaman mo ano ba yung gusto mong marating. Yung mga nag-work, di ba kailangan alam mo kung anong gusto mong kumpanya. Yung mga nagnegosyo, di ba alam mo dapat kung gusto mong magnegosyo. Lalo yung business, hindi naman monthly yung income pare-parehas. Minsan wala.
Pero still, kung yun ang napili mong gawin, doon ka pagpapalain ng Diyos, doon mo rin makikilala yung sarili mo kung ano ba talaga yung gusto mo. Alam niyo mga kapatid, sa panalangin, gusto ng Lord, very specific ka. O, kanyari nagpabili ka, isang nagpabili sa mama niya ng Hulk bag. Ang binili yung Marvel hero na Hulk. Natutuwa pa siya. Yung pangbatang Hulk. Hulk naman yun eh. Pero hindi yun yung gusto niya. Ganun rin sa atin mga kapatid. Gusto ng Lord, makuha yung attention natin, ma-focus sa Kanya, at malaman mo talaga kung ano yung gusto mo sa buhay na to. Sabi po dito, you will learn some things while you are praying for answers that you won't learn any other way. Di ba habang naghihintay ka, ayun pa talaga yung gusto mo? O baka yun lang pangarap na nakita mo sa Facebook kasi doon siya umasenso, gagayahin mo. Hindi ganun mga kapatid. May kanya-kanyang planong Diyos para sa atin. At habang naghihintay sa Lord, natututunan mo rin kung ano ba yung gift mo eh. You will learn about yourself and you don't get answers instantly. So why does it take long? So while you are working on a prayer, God is working on you. So habang nagpe-pray ka, nilalatag na pala ng Diyos. Pag pumunta po kayong Jollibee, ma-order mo chicken joy, may drinks, may price, andun ba agad yun? Diba yung fast food, andun agad. Pero nag-order ka sa restaurant, tapos yung mga menu, hirap basahin. Nandun ba agad? Hindi. Di ba, niluluto pa lang kapag in-order mo. Antayin mo kasi special. Ganun rin sometimes yung mga prayers natin sa ating Panginoon, inilalatag ng Diyos dahil special yung pinapanalangin natin. Sa Zechariah, sabi po dito, and I will bring the third part through the fire, refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. They will call on my name, and I will listen and answer them. Tignan niyo po yung first part, nire-refine ka muna ng Lord. Pinupukpok. Diba? Nire-refine ng Lord para maging magandang gold. Sabi doon, habang nire-refine ka ng Lord, last part, sabi, they will call on my name at tutugon ba ang Diyos? Tutugon po ang Panginoon. Before every blessing, there is a testing. So, pag mas malaki po yung hinihingi, laging merong testing. Pag nanalangin ka ng faith, anong ibibigay sa'yo ng Lord? Trials to test your faith. Di ba? To refine your faith. Ganda rin po yan, mga kapatid. So, God tests you with stress before He trusts you with success. Di ba? Paano mo i-handle tong blessing kung di ka pa na-prepare ng Panginoon? So, what praying persistently can do? Number 1, praying persistently, test my desires. Ano ba talagang gusto mo? Di ba, magpili kayo mamahaling sapatos. Nag-antay ba kayong 1 week? O binibilan mo agad? Minsan, antay ka ng 1 week. Kung gustong-gusto mo pa rin, bibilin mo na. Or kung ano man po yung need nyo. Pray persistently, test your desires. Ano ba talagang gusto mo? Persistent prayer shows the difference between an impulse desire and a deep desire. Gustong-gusto mo eh. Hindi yung nakita mo lang na meron yung kung sino man, gusto mo na rin. So habang tinuturuan tayo ng Lord to pray persistent, nakalalaman mo kung ano talagang gusto mo. Ano ba talaga yung dinesign ng Lord na gawin mo. And next is pray, test my desires. So God wants to give your desires. He just wants to make sure that He is your first place. Ano pong verse niyan? Matthew 6:33, sabi doon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Sabi doon, added. Ibig sabihin, meron ka na, dadagdagan ka pa. Amen. Meron ka ng pera, dadagdagan pa ng Lord. Meron ka ng good hair, dadagdagan pa ng Lord. Meron ka isang bahay, dadagdagan pa ng Lord. Ito yun mga kapatid. So there's almost nothing God won't do for a man or woman who put God's first in every areas
of your lives. Diba sabi ko last week mga kapatid, huwag po tayong aalis sa pila. Diba? Huwag kang aalis sa pila. Malay mo ikaw na. Umalis ka. Ako Lord, ayaw ko na. Tama na. Hindi naman lahat kami tinutulungan. Nasa pila ka na, ikaw na. Gusto na Lord ibigay na, umalis ka. Sa Psalm 7:4, sabi ko yan, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ang linaw mga kapatid. Magpakaligaya ka lang. Di ba nagsisimba ka? Ini-enjoy mo yung presence ng Lord. Nakikinig ka, ini-enjoy mo yung teachings ng Lord. Sabi sa last part, and He will give you the desires of your heart. Imagine, magsisimba ka lang, may reward na. Magbigay ng Lord yung desires ng heart natin. Number 2 is, pray persistently, test my priorities. Ano po bang importante sa inyo? Ano po bang mas mahalaga sa inyo? Di ba may levels yan na. Ano bang una? Di ba una is God. Next is family. Next is ministry. Next mo, Sister Shay. School. Diba? God, family, ministry. Next, yung kung ano mang meron ka na gusto mong priority. Pero ang number 1 mga kapatid dapat is God. Nalala ko nung naghanap ako ng work. Alam niyo, pwede niyang humingi sa Lord eh. Meron akong criteria. Sabi ko, Lord, una, gusto ko walang simba ng linggo. Walang pasok. Walang pasok pala. Dahil may simba. Hindi maapektahan yung pagsisimba. Pangalawa, Lord, hindi ako marunong mag-commute. Dalhin mo ako malapit sa LRT. Pangatlo, sabi ko, Lord, ayoko masayang yung tinapos ko sa advertising. Dalhin mo ako sa advertising agency. Pang-apat, gusto ko, Lord, yung working environment maganda. Alam niyo mga kapatid, nag-work ako, pagkalinggo kahit may event kami, sasabihin ng boss ko, sige Clay, exempted ka kasi may simba kayo, di ba? Pangalawa mga kapatid, yung work ko, pagkababa ko ng LRT, sa jeep lang, hindi ako maliligaw. Pangatlo, yung boss ko mga kapatid, halos lahat kami doon, PUP graduate. Pang-apat, nasa advertising agency ako. See, imagine, pwedeng ibigay ng Diyos sa'yo kapag nakita niya kung ano ba talagang importante sa'yo at ano ba yung desire ng puso mo. So, what you worry about most is what important. Ano mo ba yung pinagkaka-alala natin? Diba yung negosyo ba, yung pag-aaral, yung pamilya, yun daw po yung pinaka-importante para sa atin. So, worrying is acting like you do not have a God. So, ang sakit nito, no? Pag nag-aalala tayo. Pag nag-aalala pa tayo, parang tayo kumahastang wala kang Diyos. Parang sabihin, hello, anak. Nalala niyo po yung kwento na bumabagyo, lakas ng alon. Nasa boat si Jesus as yung disciples. Ano pong ginagawa ni Jesus? Habang malakas yung alon, binabagyo, natutulog. Anong ginagawa ng disciples? Nag-aalala. Nakalimutan nila na si Jesus ay nasaan? Nasa boat. Imagine, ganun din tayo minsan mga kapatid eh. Nag-tsunami yung boat. Nakalimutan mo, andun para si Jesus kasama mo. So ito lang din yan, napakasimple mga kapatid. Pag nag-aalala ka, nag-umasta kang wala kang Diyos. Bilang ng Lord, naku lang, ilang beses ka lang nagsimba. Nakalimutan mo pa rin, akong bahala sa lahat. Diba eh, ayan na yung Meralco, ayan yung Maynila. Nagpuputol na. Nag-aalala na tayo. Nakalimutan natin mga kapatid, ang Diyos ang bahala sa lahat. So alam niyo mga kapatid, 6 months, wala akong income for 6 months. Meron po kaming kondo, may sasakyan, meron kami binabarang tubig, upa. Bukod pa po dito, may ambagan din dito eh. May ambagan din kami ng sarili. Ang
ang dami kong binabayaran, hindi ko alam saan ang gagaling, pero ang Diyos pong nagpo-provide. Imagine, ganun po kumilos ang Diyos. Hindi mo alam kung paano. Kasi ang Lord nga ayun. Ang Diyos ngayon kumikilos para sa ating lahat. Lalo nung nag-pandemic, no? Naku, walang tight set offering, walang kaya na ang kuryente namin laging 10,000, summer, mainit. Pero ang Diyos mo nagpo-provide. See? Pag na-acknowledge mo na sa lahat ng mangyayari sa buhay mo, ang Diyos ang bahala. Yes, amen. Kasama ka ni Jesus na tutulog din sa boat, di ba? Nakakatulog ka ng maayos kasi alam mo, mga pagdadaanan mo, ang Diyos po ang bahala. So if it is worth worrying, it is worth praying about. So pag worth siyang ipag-alala, worth din siyang ipanalangin sa Diyos. Imbis na pinag-aalala mo, na-stress ka, nagyawat ka, nagkakasakit ka, ibigay po natin sa Diyos kasi siya po ang bahala sa lahat. Sa Matthew 6:32, these things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. See? Bago pa man dumating ang bill, alam na ng Lord magkaming kuryente nyo. Diba? Bago pa man dumating mo na pinag-aalala mo, alam na ng Diyos kung paano mo solusyonan ang lahat po ng yan. Amen. Tingnan niyo po, yan yung bago yung seek first. Una, sinabi na alam ng Lord lahat bago sabihin na unahin mo ang Diyos. May mga Kristiyano na, hindi ako pwedeng magsimba kasi may work. Bakit? Yung work kasi pangbayad ng bills. Pang ganito, pang ganyan. Di ba alam ng Lord na kailangan mo ng mga pangbayad? Saan po ba galing yung lahat? Sa Diyos. Diba? Lahat po galing sa Diyos at hinihingi natin sa Lord. So, are you waiting on God or God is waiting on you? Diba? Sino po bang naghihintay? Ikaw ba? O hinihintay ka ba ng Diyos na lumapit at magtiwala ka sa Kanya? Well, napakagulo ng mundo, mga kapatid. Pero alam niyo bakit magulo? Parang matututo tayo magtiwala sa Diyos. Na sa anumang pong bagyo, natutulog si Jesus. Sabi ni Jesus, matulog ka na. Na magpahinga ka. Huwag mo ipag-alala yung mga bagay na ang Diyos ang nag-aalala para po sa atin. Number 3. So, pray persistently test my maturity. Di ba yung laging nananalangin? Pag mayroon ko lumapit sa inyo, naku, sister, di may problema ako eh. Sabi mo, mag-pray tayo. Yan po yung sign of maturity. Kapag sinabi, ganun ba? Saan mo gustong tumalon? Hindi mo na kaya, tama na yan. Hindi, mga kapatid. Pag alam mo kung kanino ka lalapit, mga kapatid, sign po yun ng maturity. Nalala ko po, nung bata kami, pag may sakit kami, hindi kami check up, dinadala kami ni Mama at ni Papa kay Pastor Pepe. Pinapanalangin. Kung wala akong reseta yon, prayer lang pag-uwi, magaling na. Diba? Alam mo alam mo kung saan ka tatakbo. Alam mo kung saan ka lalapit. Yun po yung sign ng maturity. So, immature people don't know how to wait. Nakita niyo po ba kayong batang mainipin? Naku, nakakita na ako ng batang mainipin. Di ba yung bata, the more na mas bata, mas mainipin? Ganun din, mga kapatid. Pag nagmamature ka, alam mong kailangan mong maghintay. Amen. Hindi lahat naka-timetable para sa'yo. Diba? Sabi ko sa Bible, all things work together for good. Mamaya yung timing ni Shay, hindi pa pala timing ni Nicosen. Makasama. Mag-antay kayo parehas. Kasi lahat po na nangyayari sa atin is for good. So while you are whining, God is working. Habang nagtatapalak ka, nagreklamo ka, kumikilos ng Diyos. Imagine, kahit na bad attitude ang harap mo sa Panginoon, still gumagawa ang Lord para sa iyo. So, ganun tayo mamahal ng Diyos.
ginagawa pa rin ng paraan ng Lord yung ipanapanalangin natin. So maturity knows about a delay and a denial. So God is more interested in your character rather than your comfort. Ano po ba unang inaayos ng Lord? Alam niyo po ba character muna? Paano pag lahat tinugon ng prayer? Di ba? Payabangan niya. Pagpunta sa langit, ay alam mo, ito yung ginawa ko para mapunta dito. Hindi, mga kapatid. Even yung going sa langit is all by His grace. Bakit, mga kapatid? Para ma-acknowledge tayo na wala tayong kayang gawin pag wala po ang Diyos. So, una po, inaayos ng Lord yung character natin. Kahit di ka comfortable, bumabagyo nga Naayos mo na ng Diyos ang character natin. So, when God thinks you're matured enough, He will let you go in a period when you feel alone. Diba? Ayan mo na ng Lord. Feel mo yan. Maging mature po tayo. May season na ganyan. Pero hindi po palaging ganyan. Diba? Natatapos din yung season. Yung bagyo po ba sa Pilipinas, umabot 3 buwan? Hindi, diba? 3 araw lang lumalabas na yung bagyo. Ganun rin, mga kapatid. May season lang. So, will you keep on praying when God doesn't answer instantly? Tingnan ng Lord yan Sa akin ka ba balapit kapag hindi ko instantly tinukon yan? So, tingnan ko sa 2 Chronicles 32:31. God left Hezekiah on his own to see what he would do. He wanted to test his heart. Biblically, mga kapatid, ginagawa ng Lord yan. Iwan ka muna mag-isa. Bakit, mga kapatid? To test your heart. Diba? Paano ka ba, ano bang attitude ang ilalabas mo? Pag may dumarating ng ganito sa buhay mo. O ikaw ba yung sinasarili mo? Natatawagin mo yung buong pamilya. Tapos mananalangin kayo. Ibang attitude mo. Magwawalwal ka na lang. Makakalimutan mo yung problema. Pag nalimasmasan ka, nandun pa rin po ba yung problema? Nandun pa rin. Mas malaki pa. So before God will answer your prayer for a breakthrough, He will first test your heart. Bago niya tutugunin yan, titignan muna ng Lord yung puso natin. Di ba? Makakabuti ba yan sa'yo o makakasama? Makakatulong ba yan sa'yo o hindi? Makakabuti ba yan para sa pamilya mo o para lang yun sa sarili mo? So are you ready to handle the blessings? Yes. Ang Diyos Pag binigay ko ba ito sa'yo, kaya mo nang i-handle? Diba? Wala akong sagot. Pag binigay na ba sa'yo ng Diyos yung breakthrough, kaya mo nang i-handle? Amen! Dapat kaya mo na. Nananayin namin sa sakin. Sabi ko, Lord, ano na lang pwede bang may driver na lang? Pwede pala, mga kapatid. Nananayin kayo sa sakyan. Pwede kang bigyan ng Lord ng driver. Pwede yun. Diba? May inaantay ka sa Lord. Kailangan ready ka na. Lord, di pa ka ready, pero pwede bang driver muna? Pwede, mga kapatid. So, sabi sa Deuteronomy 8, remember how the Lord your God led you through the wilderness for these 40 years. Imagine Israelites, ilang taon, mga kapatid? 40 years, humbling you and testing you to prove your character and to find out whether or not you would obey His commands. Huwag na po natin antayin yung 40 years para maging humble tayo. Diba? Para maayos po naman po yung character na inayos sa Lord para sa atin. So, am I willing to let God change me? So, number 4, first, pray persistently. Test my faith. Do I trust my feeling or my Father? Diba? Kanino ka ba nagtitiwala? Sa feeling mo, sa sarili mo, o sa Diyos mo, sa tatay mo? Sabi sa Bible, mga kapatid, nung tinubos ka ng Kristo, ang tawag mo na sa Lord is Abba Father. Ang ibig sabihin po ng Abba Father, Daddy God. Dati pag nananalangan sila, nakatingala. Bakit, mga kapatid? Na-acknowledge sila, God, malaki, malayo. Ngayon, pag nananalangan tayo, paano po? Diba na? Nakayuko. Bakit, mga kapatid? Na-acknowledge natin ng Diyos natin. Nasaan? Diba nasa atin na?
May difference between kung paano niyo po kinikilala ang Diyos mo. Di ba pagka father, daddy, ang daling manghingi. Pero pag presidente, Diyos, pipila ka pa. Mahirap, di ba? Sabi mo dito, pray persistently, test my faith. Nagtitiwala po ba tayo sa Diyos natin or sa pakiramdam natin? So God knows what you need more than we do. Alam ng Lord po lahat sa atin. And God made you. He knows you better than you do. Sabi sa Bible, kahit yung hibla ng buhok mo, bilang po ng Diyos yan. Ganun po nagkakilala ng Lord. Jeremiah 29:11, sabi po ng Lord, for I know that, memorize na ng mga Kristyano, pero still mga kapatid, nag-aalala pa sila. Nakalimutan nila, nakalatag na ang plano ng Diyos para sa atin. Naka-ready na lahat. Di ba sabi ko yung topic natin last time, nasa na, di ba nasa storage na, stored up, nakaabang na yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Galatians 6:9. So let us not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Sabi lang, we will reap. Aani daw po tayo ng ilang sako, mga kapatid. Hindi sabi niya, tag isang sako lang Hindi. Sabi dyan, a harvest ng madaming pag hindi tayo sumuko. So you're not trying to convince God when you keep on praying, but in that persistent, God is changing you. May hindi mo kinakonvince ang Lord, pero binabago ka ng Diyos. Diba? Binabago ng Lord. Kung masama yung motibo mo, binabago ng Diyos yan. Kung hindi ka pa humble, ina-humble ka pa ng Diyos. Diba? Yung character, kaya gusto ng Lord persistent ka manalangin kasi naayos mo na ng Diyos yung character. Hindi para gusto ng Lord magmakaawa ka, hindi para yun sa Kanya, mga kapatid. Para din po yun sa atin. Ito po yung verse kanina. So, how God answers prayer? Baka alam niyo na ito, mga kapatid. Number 1, when my request is not right, syempre, makakasama yun. Lord, pasabugin mo yung bahay ng kaaway ko. Ibigay ba ng Lord yun? Hindi, wrong motive, masama. No. Number 2, when I am not right, God says, grow. Okay, parang yung hinihingi mo sa Lord, inggit lang sa katawan. God says, grow. When the timing is not right, God says, slow. Hindi pa, no. Hindi pa pwedeng pitasin, hindi pa right time. Sabi ng Lord, dahan-dahan lang, gradually, ibibigay niya. Number 4, when my request, my character, and the timing are all lined up, God says, go. Di ba? Pag okay na, nice yung character, yung timing, lahat, nalatag na, God says, go. So, Ephesians 6:18, pray the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. So, lagi sinasabi sa Bible, be persistent. Laging magpatuloy po sa panalangin. So, ito na tayo. Recap na tayo, mga kapatid. So, what praying persistently can do? Number 1 po, pray persistently. Test my desires. Gusto mo ba yun talaga? Ano ba yung nais ng puso mo? Number 2, i-test my priorities. Diba? Ano po bang priority mo? God, family, ministry, study, business. Titingnan ng Lord kung tama po yung priorities natin. Number 3, i-test my maturity. Ano mang mangyayari? Saan ka ba lalapit? Kanino ka ba lalapit? And number 4, i-test my faith. Ano po bang inaasahan mo? Yung feeling mo o yung father mo? Ano po? Paano po bang nag-answer ng Lord? Pag it is not right, God says, no. When I am not right, God says, grow. When the timing is not right, God says, slow. And when my request, my character, and the timing are all lined up, God says, go. Yan. So, ang bigay diyan natin, mga kapatid, is I will pray
persistently and seek God for my breakthrough. Ulit po, ano pong bigay diyan natin mga kapatid? I will pray persistently and seek God for my Breakthrough. Excited na ba kayo mga kapatid? Amen. Naku, hindi pa. Excited na po ba kayo mga kapatid? Amen. Amen. So, bibigay ko yan sa atin ng Lord. Maghihintay lang po tayo. So, yun lang po, binabalik kong conference.